Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Ma'am Dayan. Sa nakaraang bahagi ng kwento ay magkasama raw sila ng kanyang ate Bebe upang magsundo ng kanilang isinugang kalabaw. At noong papauwi na nga sila ay nakasalubong nila ang matandang si Lola Rosing. Inatake sila noon habang nasaan yung aswang ito. Sa kasamaang palad ay nahulog sa kalabaw ang kanyang ate at napasama ang pagbagsak kaya nawalan ng malay. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Anak! Magpainit ka na ng tubig sa takore para mahugasan na natin ang gasgas ni Bunso at makapagkape na rin si Nonoy Ray. Wika pa ni Papa. Noong marinig naman ng panganay kong ate ang pangalan ni Kuya Ray, ay parang sinilaban ang puwet nito at agad pumunta sa kusina para gawin ang iniutos sa kanya. Habang naroon nga sa kusina, ay panay ang paglalagay ng pulbos sa mukha at pag-aayos ng sarili. Crush niya po kasi si Kuya Ray. Kaso nga lang, si ate Bebe ko naman ang gusto ni Kuya Ray. Kaya natatawa na lang ako habang pinagmamasdan si ate. Habang naghahanda si Mama, noong ipanghuhugas sa mga gasgas at sugat ko, ay naglagay na rin siya ng mainit na tubig sa bote para ipangdampi sa kamay ni ate para hindi masyadong mamaga. Si Papa naman ay nagtungo sa labas upang kumuha noong dahon na tinatawag na tuba-tuba at nagkiskis na rin ng balat noon na ilalagay din sa braso ni ate. Hindi pa kasi madadala agad sa ospital si ate dahil napakalayo ng ospital sa amin. Wala pa ring masasakyan. Tapos ang truck naman ay naroon ipinaparada sa tabi mismo ng bahay ng amo ni Papa at sa bayan pa iyon. Kung isasakay naman sa kabayo o kalabaw, baka malumpo naman sa sobrang layo ng tatakbuhin. Kaya sinabi ni Papa na tatapalan na lang muna noong dahon at balat ng tuba-tuba at sa kinabukasan na lang dadalhin sa ospital para mapatignan kung kailangan bang maoperahan o simentuhin. Bigla namang sumagot si ate at sinabing ayaw niya daw magpasimento dahil baka hindi na maalis. Wika pa nito na halatang natatakot. Sinabi naman ni Kuya Ray, Nong, bakit hindi niyo muna subukan kay Tatang Pedring? Iyon bang asawa ni Manang Perlita? Magaling yun maghilot, lalo na yung mga tumaligwas o lumihis na mga buto. Doon nga dinala ni Tia Suling si Longlong noong mahulog din iyon sa kalabaw, kagaya ni Bebe. Sige, bukas at pupuntahan ko. Sagot pa dito ni Papa. Noong malagyan na nga ng pantapal ang braso ni Ate Bebe, ay pinagpahinga na muna siya nila Papa. Si Ate Remy naman ang nag-alalay kay Ate Bebe na makapagbihis dahil napuno ng gabok ang makintab nitong buhok at nadumihan rin ang damit. Noong ayos na ang lahat, ay tinanong na ako ni Papa kung ano daw ang nangyari. Maaga naman kaming umalis, bakit kami ginabi? Kaya ikinuwento ko na sa kanila na napag-usapan namin ni ate na manguha muna ng daludaw at ampalaya kasi maaga pa naman. Dahil sa naaliw kami sa pangunguha ng gulay, kaya hindi namin napansin ang pagdilim at noong papauwi na nga kami ay nasalubong namin si Lola Rosing sa malayo.
Bigla iyong nawala, pero bigla namang lumitaw sa harapan ko at inaatake na ako noon. Nanlilisik na rin ang mga mata niya at nakatayo ang mga buhok. Matapos kong maikwento ang lahat kay Papa, ay nakita kong nanggagalaiti ito sa galit. Isang oras ang makalipas ay dumating naman sina Tiyo Dodoy at Lolo Socorro. Naabutan nilang hinuhugasan pa ni Mama ang mga sugat ko sa paa at humihikbi-hikbi pa ako dahil mahapdi iyon. Kaya nagtanong sila kung ano daw ang nangyari. Si Papa na nga ang nagkwento sa kanila. Tapos sinabi ni Papa, "Hayop talaga yung rusing na iyan! Pati mga anak ko, gusto pang biktimahin." Dahil sa narinig, ay maging si Lolo ay tumaas na rin bigla ang dugo at sinabing, "Halika na, Nesto! Ihanda mo ang kabayo! Pupuntahan natin ang matandang iyan! Hindi pwedeng palalampasin na lang ang ginawa niya!" Sumagot naman si Kuya Ray, "Ay, Lo, easy lang po kayo. Siguradong wala po kayong maaabutan kung ngayon kayo pupunta. Kaya hindi iyon uuwi ngayong gabi. Magmamatsyag lang iyon sa malayo. Kung ako po sa inyo, ay bukas nyo na lang ng 4:00 ng madaling araw puntahan. Siguradong papasok na iyon ng bahay niya. Baka nga andito ngayon yun sa paligid, nakikinig sa pag-uusap natin, at naghahanap lang din ng tiyempo." Dahil sa mga sinabi ni Kuya Ray, ay tila nakapag-isip-isip naman sina Lolo at Papa, kaya kumalma na rin ang mga ito. Maya-maya ay sinabi ni Mama na magsikain na dahil nakaluto na si Ate. Tinolang native na manok kasi ang ulam namin noon na nilagyan ng maraming papaya. Medyo marami din iyon kasi 2 manok ang kinatay ni Papa. At marami din ang natira noon sa pangpulutan at naubos nga nila ang isang container na tuba o iyong alak na gawa sa katas ng nyog. Ang ate ko naman na nagmamaganda ay panay ang pakyut kay Kuya Ray. Tapos sinabi ko kay ate, "Ate Lily, di ba sabi mo kanina marami ka pang tutupiin ng mga damit sa kwarto mo? Bakit hindi mo na ngayon tapusin? Hindi ka naman kailangan dito sa inuman nila ah. Puro ka papakyut dyan, hindi naman ikaw ang type." Sabay tawa ko pa na may pang-aasar sa kanya. Kaya sumimangot ito, sabay pasimple akong piningot sa tenga, kaya napahiyaw naman ako sa sakit. Sumigaw naman si Mama, "Ano na naman yan? Para kayong mga aso at pusa ah!" Sabi ko naman, "Si Ate Lily po kasi ma, namimingot." Pinandilata naman ako ni ate ng mata. Ginantihan ko naman siya ng pagdila. Ble! Kaya hindi maipinta ang mukha noon na umakyat sa kanyang kwarto. Sa totoo lang, Sir Carl, magaganda talaga ang mga ate ko, matatangkad pa. Si Ate Lily ay hindi maputi, pero morena at makinis. Iyong 2 ate ko naman ay talagang mistisahin ang pagkaputi na hindi na kailangan mag-lotion. Kapag nasisikatan nga sila ng araw ay namumula lang. Kami naman ang kuya ko ay nasa katamtaman lang ang kulay. Sa aming lahat ay ako naman ang pinakamaliit at pandak. Kaya nga kadalasang tawag sa akin ay cute o di kaya bunsoy. Dahil parang ako nga ang naiiba, kaya madalas rin akong tuksohin ni Ate Lily na ampon. Maliban kasi sa ako ang pinakamaliit sa amin, hindi rin ako lumaki kasama nila. Pero kahit anong pang-aasar niya pa sa akin, ay tinatawanan ko lang siya.
Kaya tuloy, siya ang napipikon sa akin. Tapos kapag inuutusan niya naman ako, ay hindi pwedeng walang bayad. Bayad muna dapat bago ko siya sundin. Kaya buwisit na buwisit iyon sa akin. Ayun po, balik na po tayo sa kwento, Sir Carl. Matapos nilang mag-inuman, ay nagpaalam na si Kuya Ray kina mama at papa na uuwi na, pati na rin kina lolo. Lumabas naman si Ate Bebe para makapagpasalamat kay Kuya Ray sa pagliligtas niya sa amin. Part, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na ang nangyari sa amin ni Bunso. Sumagot naman si Kuya Ray na medyo namumula na rin dahil sa tama ng ininom na tuba. Wala yun, Part. Ikaw pa ba? Crush kita Kaya palagi mo ako maaasahan. Pagkarinig noon, ay agad namang sumagot si Kuya Ronald. Ay, wala akong tutol dyan, tol. Mabait ka naman, kaya approve ka sa akin. Sabay tapik nito sa balikat ni Kuya Ray. Namula naman agad ang pisngi ni ate ko. Sabay sabing, Asus, dala lang yan ang tuba, Part. Bukas, wala na yan. Tawa naman ako ng tawa at nagpasalamat na rin kay Kuya Ray. Dahil tama nga naman si ate na kung hindi siya dumating ay siguradong isa sa amin ang nabiktima na at maaaring ako iyon. Sumampa na nga si Kuya Ray sa kabayo kasama si Papa at inihatid na ito. Sina Lolo at Tiyo Dodoy naman ay hindi muna umuwi dahil baka masalisihan daw kami ng aswang sa bahay. Tapos kami-kami lang. Hihintay na lang daw muna nila si Papa na makabalik bago sila umuwi. Habang nakaupo si Lolo sa may balkonahe, ay biglang humuni ang kuto-kuto. Tapos ang tunog noon ay parang inahing manok na magpipisa na ng itlog. Ang sabi ni Lolo na kapag ganun raw ang tunog ng aswang, ay handa na iyong mandumog o umatake sa tao. Pagkarinig ni Tiyo Dodoy sa huning iyon, ay mabilis na ring lumabas ng bahay, tapos nagpaningas ng pausok sa kanilagyan ng sirang gulong. Nilagyan niya ng siga sa harapan pati na sa likuran ng bahay. Si kuya ko naman noon ay hawak na ang karit habang panay ang pagsasaboy ng asin sa paligid. Si lolo ko naman ay nagpaningas din sa dapugan sa kusina at nilagyan niya iyon ng insenso at kamangyan na hinaluan din ng balahibo ng pato at manok, pati na iyong pinagpisaan ng itlog. Kaya bumaho talaga iyon ng todo. Ilang minuto pa ang lumipas at pinakiramdaman ni Lolo ang paligid. Sinabi nito kay Tiyo, Doy, kunin niyo yung isang kalabaw. Sundan niyo si Nesto. Baka siya naman ang tambangan ng mga aswang. Kaya dali-dali namang tumalima sina Kuya at Tiyo Dodoy at agad umalis sakay ng kalabaw. Hindi nga nagkamali nang hinala si Lolo. Dahil ayon pa sa kwento ni Papa, noong papauwi na raw siya, ay bigla na lang huminto ang kabayo tapos parang iikot ito habang umaatras at sumisinghal. Parang hindi raw malaman ng kabayo kung aatras o dediretso. Kaya kumapit daw ng mahigpit si Papa dahil baka bigla iyong kumaripas at maihulog siya. Hindi nga nagtagal ay napansin niyang merong dalawang malalaking aso sa unahan. Dahil sa maliwanag naman ang buwan, kaya kitang-kita niya raw ang dalawang nilalang na iyon. Sa galit ni Papa ay agad niya iyong sinigawan. Hoy!
Matandang Rosing! Huwag mo akong tatakutin! Dahil kapag nahawakan kita, ay hindi kita bibitawan hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Nagdala ka pa talaga ng kasama. Sino yan? Si Mando na anak mo? O ang kapatid mong si Soling? Humanda talaga kayo sa akin dahil pareho ko kayong hindi titigilan hanggat humihinga pa. Dahil sa may kaalaman din iyon si Papa, kaya hindi talaga siya natatakot. Dumadaloy rin kasi kay Papa ang dugong babaylan at unti-unti na rin daw nabubuhay sa katauhan niya ang mga orasyon ng pagiging manggagamot. Nagiging agresibo na daw noon ang dalawang aswang, kaya binunot na ni Papa ang kanyang latigo. Hindi ko alam kung saan yari iyon. Basta parang gawa iyon sa guma na mahabang pabilog at parang may matulis sa may dulo na nasa mahigit 1 lipa ang haba. Kaya kapag iwinawasiwas iyon ay tumutunog sa hangin. Kapag makatama daw iyon ay talagang para kang hiniwa dahil sa lakas ng puwersa at meron din iyong maliit na bilog sa dulo. Pamana pa daw iyon ng tatay ni Papa sa kanya dahil siya ang panganay kaya sa kanya ibinigay. Noong iwinawasiwas na daw iyon ni Papa ay napapaatras naman ang dalawang aswang na mukhang natatakot din na matamaan. Ilang saglit pa ay dumating na rin sina Kuya at Tiyo Dodoy. Sumisigaw pa rin daw noon si Papa dahil minumura niya ang mga aswang at hinahamon na sumugod. Noong makita raw ng dalawang aswang ang pagdating nila Tiyo, ay dahan-dahang lumayo tapos biglang tumakbo. Sumigaw daw si Tiyo at sinabing, "Tara kuya, habulin natin!" Pero sabi daw ni Papa, "Huwag na! Umuwi na tayo agad. Si Papang lang ang kasama nila ate mo sa bahay. Baka sila naman ang atakihin doon. Bukas na kami magtutuos ng mga hayop na iyon." Mabilis naman daw tumalima si Tiyo at umuwi na rin sila agad. Pagkarating sa bahay, ay doon na lang nila itinali ang kabayo sa mismong gilid ng bahay namin. Tapos iyong kalabaw ay inilapit na rin. Pero hindi naman idinikit dahil baka suwagin ang bahay kapag natakot. Di nasira patuloy ang bahay namin. Nasa ilalim naman ng silong namin ang alagang mga kambing, pato at manok, kaya safe ang mga iyon. Ilang minuto pang nagmasid sa paligid sila lolo kung may umaaligid pa bang aswang. Pero naging tahimik na rin naman kaya sinabi ni Lolo at Tiyo na uuwi na sila. Dahil baka mag-alala na sila Lola at Tia Mary na asawa ni Tiyo Dodoy. Dahil madaling araw na ay wala pa sila. Sinabi naman ni Papa, "Paano ba yan? Hindi ko na kayo maihahatid. Walang maiiwan dito sa bahay." Sinabi naman ni Lolo, "Oo naman, kayang-kaya na naming umuwi, no?" Muli namang sumagot si Papa, "Gamitin nyo na lang yung kabayo para mas mabilis kayong makarating." Tumatawa naman na sumagot si Lolo, "Bakit, Nesto? Gusto mo ba akong patayin? Alam mo namang hindi ako marunong sumakay dyan. Baka bigla pa yang kumaripas ng takbo at mahulog pa kaming pareho." Nagtawanan naman silang lahat. "Pahiramin mo na lang kami ng ilaw para may magamit kaming tanglaw sa daan." Wika pa ni Lolo. Pero imbis na sulo ang ipahiram ni Papa, ay iyong flashlight na lang ang kanyang ipinadala. Dahil baka mamatay pa iyon bigla kapag sila naman ang pinagtangkaan ng mga aswang. Nagpaalam na nga sila Lolo at umalis na.
Ako naman ay umakyat na sa silid namin dahil antok na rin ako noon at pagod. Pansamantala po muna nating puputulin uli ang kwento ni Ma'am Dayanha. Mahaba pa po ang kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 9. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.